Magandang hapon, Tia Isabel. Maga magand ma magandang hapon, Maria Clara. Magandang umaga din sa'yo. Tia Isabel. Diyan, patawag kayo ni Kapitan Tiago. O siya, maiwan ko na kayong dalawa. Alam ko marami pa kayo pagkwento. Mauli na. Napakarami na nilakbay mo. Maraming magagandang lugar doon. At magagandang dalaga. Minsan ba, naalala mo ako sa Europa? Maria, paano ba naman kita makakalimutan? Naalala mo ba, may pangako ko sa'yo? Nakita mo ako sa tabi ng puntod ng aking ina. Nakita mo kong umiiyak. Ika'y lumapit at tinakbay ang iyong kamay. At winikang nawalan man ako ng ina, ay mas mabuti pang hindi ko siya nakilala. Sobrang kalungkutan ang naramdaman natin na natatandaan mo ba? Ano mo ang aking ina? At minahal ka na rin niya parang tunay na anak. Natatandaan mo ba ang pangako mo sa kanya? Napapaligayahin kita kahit ano man ang mangyari. Umuulan at kumikidlat mo. Ngunit alam kong masaya ang aking ina dahil sa pagkakaroon ko na isang kababatang mamahalin ko sa panghabang buhay. Kaya Maria, saan man ako magpunta ay lagi kitang maaalala at lagi kang naririto. Oo, totoo. Yung mga ngiti mo ay mas maganda pa sa araw sa Italia. At yung mga mata mo ay mas makulay pa sa bukirin ng Andalusia. At alam mo ba, nakapagpupunta ako sa itim na kagubatan at ako'y mamamangka sa ilog Rhine. Ay iniisip ko, tayong dalawa ang magkasama doon. Maria, kabaliwan man kong isipin, ngunit yun ang totoo. Wala man akong napuntahang malayong lugar, kundi ang Maynila, Antipolo at Santiago. Pero, lagi kitang iniisip, kahit mali pang sabihin ng pura, na maling isipin ka, Jesus. Saan kayo pumunta? Sa Betelio po, para po kunin ang mga gamit ko. Kaya natin kasi ako sa Maria. Baka may inaaral na sermon, huwag mo na lamang pansinin. Sinasabi ko na sa'yo, Santiago. Hindi sana man na mangyayari ito kung hinahayaan mo makipagkita ang kanyang ama sa kanyang ninong. Ayoko na sana mangyari ito. Mahaba pa ang oras. Malayo pa ang lalakbayin nila. Matagal na po ako hindi nakakapunta dito dahil po sa kadahilanang nagkasakit ako. Pero ang sabi ni Kapitan Tiago, siya na lang po bahala sa puntod ng ama niyo. Naglagay na rin po ako doon ng krus tsaka mga tanim. Ayun na po. Sabi niya yun. Hala, ngunit hindi ako pwedeng magkamali. Nakita mo ba ang libing na may krus? Malaki ba ang krus? Oo. Hindi ba't may mga halaman pa nga sa paligid nun? Oo, may adelphas ang pagat parsimieto. Nasaan ang krus? Wala na ang krus. Sinunog ko na. Sinunog? Bakit? Utos ng matabang kura. Matabang kura? Sino pa? Eh di si Padre Gorote na mahilig manghugupit ng tao. Ngunit may tuturo na sa amin ang punasan ng libing. Wala na dito ang libing. Anong sabi mo? Wala na dito ang libing pagkat isang linggo lang nakakaraan ay nilibing ko ng babae dito na kamamatay lang ng isang linggo. Nahihibang ka na ba? Wala pang isang taon nang ilagay ang bangkay dyan. Pero yun ang totoo. Ilang buwan pa lang ay pinukay na ito sa akin. Ang matabang kura ang nagputos at sinabi nito ay lipat ko sa libingan ng Mapuche. Ngunit naulan nung nagnapakibigat ng bangkay ko kaya... Kung kaya't nagawa mong gawin ang bagay na iyon, Huwag po kayo magalit sa akin. Hindi ko po siya nilibing sa libingan ng mga inchik pagkat naisip kong hindi siya isama sa mga hindi binyagan.
Inapo ko na lang kanya katawan sa lawa. Anong ginawa mo sa aking ama? Ano? Hindi ako. Wala akong ginawang masama sa ama. Anong kalapas na nga ng ginawa mo sa aking ama? Magsalita ka! Si Padre Damaso. Siya ang hinalingan ko. Siya ang sino. Naalala ko na naman yung sunod pangyayari sa aming dalawang magkapatid. Nagtatrabaho kami noon sa kumbento at napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng pera. Naabutan kami ng sakristan mayor na nag-uusap at pinagsabihan kami na hindi kami makauuwi hanggat di binabalik ang pera. Nanlaban ako sa sakristan mayor at hinatak ko ang aking kapatid mula sa kanya, ngunit marahas na itong kinuha mula sa akin. Dahil sa pangyayaring ito, mapilitan akong iwan ng aking kapatid at bumalik sa aming ina gamit ang mga lubid ng kamay. Ayos lamang ito. Para naman ito sa mga anghel ko. Inay, umiyak po ba kayo? Hindi. Ayos lamang ako. Tandaan ninyo, mahal na mahal ko kayo. Kayo ang mga anghel ko. At ang tatay ninyo naman ay ang Diyos ko. Ipapasok ko kayo sa simbahan para naman matuto kayong bumasa at sumulat. Salamat po, Inay. Mahal din po namin kayo. Asan sila Crispin at Basilio? Gagayak ka na? Hindi mo na ba antayin ng mga bata? Alam mo ba? Marunong nang magbasa si Crispin. At si Basilio naman. Ibibigay niya yung sweldo niya mamaya. Di na. Tabi mo na lamang ako ng pinansyal ko. Maghahanda pa pala ako. Maghahanda pa ako ng mga pagkain Ng mga anak ko. Kailangan matapos ko na ito agad. Alam kong gutom na sila. At kahit malayo ang lalakarin, alam kong hindi sila bibili ng kanilang mga kain. Inay, huwag po kayo mag-aalala. Gagaling din po ito. Naiwan po si Crispin sa simbahan. What? Iniwan mo si Crispin doon at duugoan ang iyong noo? Sabihin mo kung ano ang totoong nangyari, anak. Pinaiwan po siya ng sakristan mayor. Ako naman po, hindi daw po ako makakauwi hanggat hindi po alas 10. Kaya ako tumakas na ako dahil habulin pa ako ng mga Guardia Civil. Pagkadaan ko naman po sa kampo, ay sinigawan ako ng mga Guardia Civil ng Pinrila eh. Kaya tapos nagpaputok po sila ng baril. Dumaplis po sa noo yung bala. Kaya binilasan ko na po yung takbo ko dahil ayaw po magaya kay Pablo. Naku po ang anak ko. Isang hibla na lamang at maaari ka nang mawala sa buhay ko. Mga walang pusong sundalo. Hindi man lang ba nila naisip na may mga magulang nag-aalala sa kanilang mga anak at naghihintay ito para dumating? May nawawala po kasing pera sa simbahan at si Crispin po ang napagbintangan. Mahirap lang daw po kasi tayo kaya sa atin po naibunton. Kaawa-awa si Crispin. Anong akala nila sa atin? Totoong mahirap nga tayo. Pero kailangan ba na lahat ng masamang nangyayari dito ay ibubuntun sa atin?
Kumain ka, anak. Mayroon akong hinandang mainit na kanin at pritong tawilis sa iyo. Alam kong ayaw mo ng tawilis, anak. Naganda ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Pero, dumating ang tatay ninyo. Oo, dumating siya. Gustong-gusto nga niya kayong makita eh. Alam niyo bang tinatanong niya kayo sa akin? Nagutom siya kaya binigay ko na lang yung pagkain sa inyo. At ang sabi pa nga niya, na kapag nagpatuloy daw kayo para magiging magbait, ay unti-unti na tayo magsasama. Hindi po ako gutom, inay. Nauuhaw lamang po. Nananaginip lang po ako, inay. Isang panaginip. May plano po akong naisip. Hindi na po ako ulit magtatrabaho sa simbahan. Narinig ko po kasi umuwi na ang anak ng Don Rafael. Kasing bait niya din daw po ito. Magmamakaawa ho ako sa kanya na ako na lang po ang magpastol sa mga baboy niya. Tapos si Crispin naman po, papapasukin natin kay Tandang Tasyo para makapagbasa na siya. Hindi niya na po kailangan manahin, inay. Doon na ho tayo kukuha ng ating makakain. Tapos si Crispin po, pag-aaralin natin sa ibang bansa para maging doktor. Huwag na ho kayong mag-alala, inay. Gaganda din po ang buhay nating tatlo. Mga Mari, paano nga ba ayusin ang tatlong ama namin, tatlong Abaginoong Maria, at tatlong sumasampalataya na karaniwang nakikita lamang sa mga aklat ng sasabi? Ito ba'y sunod-sunod o pabalik-balikan? Kailangang pabalik-balikan. Hindi ganyan, Manasika. Dapat paghiwalay ang lalaki sa babae. Ang lalaki sa ama namin, ang babae sa Abaginoong Maria, at ang bata naman sumasampalataya ako. Teka, Manang Rupa, parang magiging kanin ulam at sausawan sa mga nagugutom na santo ang ama namin, Abaginoong Maria at sumasampalataya. Nagkakamali ka. Kung ganyan ang panapagdarasal mo, walang makikinig sa'yo. Magtingin ka nga. Alam naman nating walang mararating ang pagnonobela mo. Diyan ka nagkakamali. Kani-kanina lang nawalan ako ng biit. At pagkitas ko magdasal kay San Antonio, agad-agad ko ito nakita. Totoo pala, sabi-sabi na nawalan ka daw ng biit. Dahil siguro sinasabi mo, natagpuan mo. Manahimik ka nga, hindi ako katulad mo. Magandang umaga po sa inyo! Abat, kumakapanik siya. Tayo din. Sana'y marinig ko ang maliit at inaakay na tinig ng aking anak na si Crispin. Magandang umaga po! Saan ko po ba pwedeng ilagay ang mga pagkain po? Kahit saan. Pwede po bang makausap ang kura? May sakit siya. Ganun po ba? Si Crispin po, nasa sakritisya po ba siya? Si Crispin? Bakit wala sa inyo? Sabihin mo sa akin na totoo. Totoo! Si Basilio, nasa bahay siya. Pero si Crispin, naiwan daw dito. Oo nga pala. Naiwan siya dito. Pero kasi, sumunod siya kay Basilio. Maraming bagay ang kanya ninakaw kung kaya't kaninang umaga ay pinapunta ko sa Magsamolarya. Baka nasa inyo na ang mga sundalo. Kailangan managot ng anak mo. Mabait ka sana may bahay. Kaso, ang sama ng asawa mo. Baka doon nagmana ang anak mo maliit.